Good evening, I'm Corina Sanchez Rojas sitting in for Miss Pinky Webb. Tonight, we ask the questions, we tackle the issues, and we clarify matters. And we get on point. President Bongbong Marcos now facing not one but two impeachment bids. After getting rejected last week, members of the Makabayan bloc have formally filed their complaint at the House of Representatives. They cite what they describe as systematic and institutionalized corruption emanating from the highest office of the land. But with the president's allies dominating the numbers in the lower chamber, are the complainants confident that their case will actually move forward? Let's get on point with ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Hello, sir. Good evening. What did it entail, the second impeachment bid? It took a lot. Did it take a lot more research? Did it take? Is this on time? Of course, by the way the impeachment rules are, once an impeachment complaint is filed, then there's pressure for others to file soon after. No? So, of course, there was pressure to come up with the... We were already preparing one, but we had to make sure that it would be filed before session started. So, yes, there was pressure, but as I said, we were already preparing for it anyway. Okay. Despite the first impeachment complaint filed yes, by another person. Yes. Okay. What do you think about the first impeachment complaint? Well, I'd rather leave others to comment on that complaint, and would much rather talk about our own complaint. How many complaints can there be? Can there be a third and fourth? Well, according to media reports, there was supposed to be a third. However, in the end, there was no filing, so now there are two. And I just came from the plenary session, and those two have been referred to the Committee on Justice. So an impeachment proceeding has been initiated. I'm sorry, but is there a deadline? Like if there were to be a third or a fourth, pagkatapos maihain at ma-verify na sa House Committee on Justice, pwede pa bang humabol ang pangatlo o pang-apat? Hindi na pwede. Kasi once na-refer na sa Committee on Justice, in this case yung dalawang complaints, then deemed initiated na yung impeachment proceeding. And so, meron ng 1-year bar. I see. Trigger na yung 1-year bar. Oh, okay. So they'll have to wait for another year, February again, for the next one. Kung may dagdag pong ebidensya, pwede po bang ihabol yan during the impeachment process? Pwede naman. I mean, during the, especially during the trial, yun talaga ang isang bahagi ng proseso yun. No? So kaya nga may bilang korte, may kapangyarihang mag-issue ng mga subpoena, and so on and so forth, di ba? So I also heard that you said that it might be possible to put together the two impeachment complaints, to merge it? No, yun yung trabaho ng Committee on Justice. No? So, ang proseso doon is the Committee on Justice will determine sufficiency and form and substance for each of the complaints. And then, pag nakapasa dun sa dalawang standard na yon, then bubuin nila yung articles of impeachment. No? At doon pwedeng mag-consolidate na sila from the two complaints if ever umabot sa stage na yon. So, needless to say, you are confident about your complaint. Otherwise, hindi po kayo nag-file, hindi ba? Okay, so ano sa palagay po ninyo ang pinakamatibay na ebidensya dito po sa pangalawang reklamo? Well, ang pinakamatibay na ebidensya at pinakamalakas na kaso para sa amin ay yung direktang involvement ng Pangulo mismo
No? So hindi lang sa alam niya ang nangyayari, kung hindi sa siya mismo ay nag-utos ng 100 billion pesos worth of insertions in the DPWH budget for 2025 at tumanggap siya ng at least 8 billion pesos in kickbacks from those insertions. Dalawa ang mga nagsabi ng ganyan. No? Una, si Zaldico, at corroborated ito ng hiwalay na testimonya at mga statement ni former DPWH USEC Roberto Bernardo. Okay. Bernardo is a state witness. Yes, at kumbaga mabigat yung corroboration ni USEC Bernardo kasi nga is the star whistleblower. At yung kanyang testimonya ay ginagamit na batayan para sa mga kaso sa ibang mga involved dito. No? So, ang sinasabi natin, hindi naman pwedeng double standard na bibigyan ng weight yung sinabi niya in the case of others, pero nung binabanggit na niya ang presidente at yung mga opisyal sa paligid niya, including the Executive Secretary and Undersecretary Bersamin, no, ay hindi na lang papakinggan yon. And it so happens, yung sinasabi niya ay tumutugma doon sa sinabi rin ni Zaldico. Okay. Parang nakikinikinit ako na po ang sasabihin ng depensa kung ito po ay court hearing. Ano po. On the issue of the 100 million insertions. Ito po ay ministerial or siya po talaga ang nagdikta doon sa mga proyektong yun? Ayon sa mga statements ng dalawa, ay utos ng presidente ang pagpasok dito. So dumaan daw kay DBM Secretary Pangandaman at kinonfirm ni Executive Secretary Bersamin, no? At sina Senator Lacson, no, independently sinabila na yung listahan ng 100 billion worth of insertions ay wala sa NEP pero naipasok nga sa GAA sa panahon ng BICAM. So, yung listahan na yun, confirmed din. Tapos, si USEC Bernardo, sinasabi niya na of the 100 billion, 51 billion ay insertion, ay siya ang trumabaho. At out of that 51 billion worth of insertions, 8 billion pesos ang kickback na dineliver niya for the President through USEC's Olaivar and Bersamin. Mayroon na po bang mga statements si Ginoong Olaivar, Trigib Olaivar ba? At Ginoong Bersamin? I mean, also corroborating the testimony. Sa pinakahuling Blue Ribbon Committee hearing, nandun si USEC Olaivar at he gave a blanket denial as to the allegations or the affidavit of USEC Bernardo. Tapos si USEC Bernardo naman, sabi niya, he stands by his statements and his affidavit. So ganun lang. We have not heard at all from USEC Bersamin or for that matter, Executive Secretary Bersamin. So you're hoping on the testimonies, mainly the testimonies. Hindi po ba mas matibay kung mayroon pong trail, pirma, resibo, bank account, para diretso pong maidawit ang Pangulo kung sakali? Well, of course, pinaka maganda kung gano'n. Pero nagsisimula ang lahat sa mga testimonya. In the same way na yung mga kaso ngayon na inihain ng ombudsman, nagsimula lahat yan sa mga testimonya ng among others, ni USEC Bernardo. Pero ang kapansin-pansin dito ay bagaman binanggit sina Executive Secretary Bersamin, ang kanyang apo na si Undersecretary Bersamin, and a number of others, hindi pa kailanman sila nahaharap sa anumang pagtatanong o investigasyon. No? Kaya nga,
hindi natin nakita ito sa Blue Ribbon Committee, neither sa ICI, kahit sa Ombudsman. So, ito na, nakikita nating venue, kaya nga nagpunta tayo dito sa impeachment na dahil mukhang walang interes na mag-pursue ng investigation once nalapit na sa Malacanang at sa Pangulo mismo ang mga aligasyon ni Yusek Bernardo. Kaya nga po, kung ito po'y manganganak pa ng iba pang ebidensya, testimonya, or say a paper trail, pwede pong isumiti pa rin. Pwede pa rin naman. At, gano'n naman ang impeachment process. Hindi yung, kaya nga mayroong pang trial, di ba? May pagkakataon Right. pa para kumbaga preliminary ang impeachment. Okay. So, we'll take a short break. We'll continue our discussion with ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino on the second impeachment complaint against PBBM. When we return, stay tuned. This is On Point. Welcome back. Stay with us, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. House Majority Leader Sandro Marcos did say that he was going to recuse himself from participating. You agree that he should? Dapat lang kasi obviously he is the majority leader but he is also the son of the president. So tama lang at mag-inhibit siya or that he recuse himself from the impeachment proceedings. So Okay, considering that he is a majority leader, meaning the administration has majority of the numbers in the House. To impeach, ilan nga po ba ulit? 2/3 ba? One-third. 1/3. Oo. And 2/3 of the Senate. Okay, 1/3 is how many congressmen? 100, a little over 100. 100. Oo. So, paano po yun kung nasa kanila pa po ang mga numero? Okay. Wala naman tayong ilusyon. No? We are well aware that this is an uphill battle. Given nga na alam naman natin yung numero sa House and impeachment, they always say, is primarily a numbers game. No? But it is not only a numbers game. No? Tayo, ay tinuturing natin na yung impeachment complaint ay ang bihikulo ng paglalantad sa buong katotohanan dito sa flood control corruption scandal. No? Bakit nangyari yan sa 3 taon ng kasalukuyang administrasyon? Bakit kakaiba to at walang kapantay? At ano ang role ng presidente dito? At ang sinasabi natin, kaya nangyari yan dahil may basbas, may pahintulot ng Pangulo at siya mismo ay direktang kasangkot at nakinabang sa mga insertion at kickback. Okay. Kaya dapat siya ma-impeach. So ito po ang dahilan ng inyong at basihan ng inyong pong pagfa-file. So kumbaga parang okay, mukhang mahirap pero hindi po imposible. Ano ang sa palagay Hindi ninyong imposible kasi ito ang katotohanan. No? May pananagutan talaga, may direktang knowledge, hindi lang knowledge, kung hindi direct participation ang presidente sa nalantad na flood control corruption. No? Kaya dapat siyang ma-impeach. So, parang umaasa rin po kayo na kapag lahat ng mga ebidensya, testimonya, siguro yung parang chronology of events, maaaring ang mga nakaupo ay makumbinsi. So, maaari po bang mangyari yon? I mean, sa politika ngayon, palagay ho ninyo that's still possible? Well, kung mananaig ang katotohanan o paiiralin ang katotohanan, ay dapat ganun ang mangyari. No? Na bumoto hindi ayon sa kumpas ng mayorya, kung hindi, batay dun sa ebidensya no? At sa katotohanang malalantad dito. Ano po ang timeline, Kong, dito? Ano po yung timeline? How long can this take? I don't recall exactly kung merong strict timeline, pero
we don't expect na ipatatagalin ang proseso. Ibig sabihin, na-expect namin mag-schedule ka agad ng hearing para sa dalawang impeachment. In other words, harapin na ng Committee on Justice ang complaints. Pero hindi naman po kayo sumusuko. Kumbaga, ilalaban pa rin ninyo. Of course. Kasi parang sinasabi po ninyo na maikli lang ito kasi they're going to railroad this. I mean, you're not saying that. That's not what I was saying. I'm saying na hindi nga tayo sumuko dahil inilaban nga natin na matiyak na masama sa referral. Ngayon pa lang nailaban na, di ba? So, ang sinasabi natin ay ini-expect natin na i-schedule na at haharapin na ng Justice Committee ang dalawang complaint na ito. So, hindi kaya maapektuhan naman po yung trabaho ng mga congressman sa legislation dahil po dito sa hearings na ito? Well, trabaho rin ng Kongreso, particularly ng House of Representatives, ang impeachment proceedings. So, kaya hindi maaaring ituring na bangga ito sa tungkulin ng legislation kasi, inaatas ng konstitusyon na harapin exclusively ng Kongreso ang proseso ng impeachment. So palagay po ninyo, mas may laman o mas malaki ang tsansa ng impeachment laban sa Vice Presidente? Tingin ko parehong mabigat ang mga complaint na yan at parehong substantial ang ebidensya. No, bagaman magkaibang usapin ito, yung isa confidential funds, yung pagwaldas at anomalya sa confidential funds ng Vice President. Ito naman, flood control. Pero parehong may matibay na batayan ang impeachment. I mean, considering the numbers. Okay. Walang katiyakan, di ba? In fact, we expect na kung sa kaso ng Vice President ay mananatili pa rin yung at least one-third, in fact, more than one-third, yung nag-endorse sa complaint. So we expect similar numbers will still be there, pero hindi natin alam yun. So it remains to be seen. No? So, tignan na lang natin kung anong mangyayari. Opo. But the last August, the Makabayan Bloc and mass leaders filed a joint motion for reconsideration, urging the Supreme Court to reverse its July decision that declared the impeachment proceedings against VP Sara as unconstitutional. Any update from the court, sir? Wala pa rin tayong naririnig. Wala pa rin. Actually, isa sa mga kinoconsider natin ay mag-petition sa Supreme Court na kagyat na desisyon na ito. No, kasi importanteng ma-resolve na yung motion for reconsideration. So kung favorable, di tutuloy na yung trial sa Senado. Pero kung hindi pa sila magde-decide, mapipilitang mag-file ng bagong impeachment complaint ang mga complainants. Okay. So yun po ang ating inaasahan. Paano na po kapag parehong umusad yung impeachment sa Pangulo at Vice Presidente? Di maganda. No? Natupad ang wishlist nyo. Sino na po ang kasunod? Senate President? If you mean kung Ma-impeach? magtuloy-tuloy hanggang sa conviction, okay? Then tagumpay yan sa na-achieve yung panawagan ng mamamayan na lahat ng sangkot dapat managot. So ito yung ultimate form ng pagpapanagot in the sense ng pagtanggal sa pwesto. No? So that's a good thing, di ba? Dahil may accountability. Okay. Since you're here, I also asked this question of our guest last Friday. Tungkol po doon sa mga pangalan, yung mga Mary Grace Piatos. We're talking about the impeachment complaint against the Vice President. Ano po? Yung mga disbursements sa mga fictitious characters and names such as that. Ang sabi po ng depensa, kaya nga po daw ito'y tinawag na confidential funds, kailangang itago ang mga pangalan ng totoong tumanggap. Ano po ang inyong reaksyon doon? Tama po ba yun? I think kahit yung COA, former COA Commissioner Heidi Mendoza, for example, nagpaliwanag na yes, naiintindihan yung
paggamit ng mga alias para itago, pero kailangan pa rin merong verifiable na ebidensya na binigay talaga yun sa mga totoong tao. No? At ang lumalabas, hindi na ipapakita yon. No? So, hindi madaling lusot na sabihin, well, mga ano lang yan, mga alias yan. No? That's not good enough as far as COA is concerned. Okay. Or at least the COA guidelines are concerned. And that can always be referred to pagkadating na po sa trial. Opo. Ayun. Okay. So, well, you might be overworked, but you still look fabulous. Oh, thank you. Okay. Thank you very much for your time with us. ACT Teachers Party List Representative Antonio Pino. Marami pong salamat. Salamat, sir. And that's On Point for tonight. Join us again tomorrow at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Corina Sanchez Rojas, sitting in for Miss Pinky Webb. Thank you for watching.